Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Lang maging Senate President ngayon, si Zubiri o kaya si Marcoleta. Pero siyempre, kay Marcoleta tayo kasi si Zubiri kahit na nasa majority block yan, secret. Secret na lang namin ni Zubiri yun. Pero mga ka-reaction, umpisan muna natin dito kay Aimee Marcos ha. Dito kay Aimee Marcos. Meron siya sinabi dito ito ha. Pakinggan po ninyo to. Para yatang nawawalan na sila ng gana kay Alan Peter Cayetano, kahit siya ang minority leader, parang ayaw na nilang gawin siyang Senate President kasi nga sa kanyang mga statement. Ito po. Kaya lahat dun sa issue po ng leadership ng Senate, may umuugong na po dito ulit. Wala akong nalalaman. Wala akong nalalaman. Sir, ano matters lang, reaction ng Sir dun sa nabanggit po ni Senator Cayetano na tungkol sa snap election? Well, that is his own opinion. That is not the opinion of the minority group. O di ba? That is his opinion. Hindi yun ang opinion ng minority group. Napakalupit po nun ng mga ka-reaction. Parang nawawala na sila ng gana. So ibig sabihin, ang pinupos nilang Senate President ngayon, kung hindi si Zubiri, ito medyo pangit ng pakinggan eh. Si Zubiri nasa majority pero parang gustong i-push ng minority si Zubiri. Pero, ito po mga ka-reaction, pero magiging uncomfortable naman yan sa ibang miyembro ng minority kung si Zubiri ang ipupush nila na nandiyan naman si Escudero. So malamang sa malamang, babagsak kay Marcoleta ang Senate President. Nako mga ka-reaction. Ito po, pakinggan po ninyo. Pag-aralan ninyo yung dalawang senador na to. O di ba sabi niya kanina, hindi naman yun ang statement ng minority. Sarili niya yun, di ba? Yung sinabi niyang snap election. Ako hindi ako pabor doon sa snap election eh. Kasi sabi niya, pag-resign lahat hindi ako pabor doon. Nakikita kung sino yung dapat na pumalit na Blue Ribbon Chairman. Ay, hindi ako nakikialam dyan. Minority lang ako. Ma'am, meron daw ugong na may kudeta ulit? Have you heard of that? May information po ba kayo about it? Lagi na lang. Lagi na lang. Pero ngayon kasi, hindi namin maintindihan ang liwaliwanag na napakaraming contractor sa Congress, napagutusan ng speaker nila. Bakit bigla ang direksyon, laban na sa mga senador? Nakakapagtaka eh. Pero confirm na may... Nabulungan po ng kudeta, hindi po ba kayo kasama sa mga nabulungan na meron pong kudeta? Ay, chismosa ako. Nakikinig ako sa lahat. Dati na akong marites ng Senado. Nawala lang si Senator Binay. But you think better, ma'am, about sa Blue Ribbon, sorry, balik lang. You think better na nag-step down na lang si Senator Bin? Kasi nga may mga hindi raw happy. Hindi. Yun ang kanyang desisyon, hindi akin. Wala naman akong sinasabing gano'n. May pangangalap ng pirma po ba ngayon para sa Po? bagong SP? May ganun po bang nangyayari? Or ano po yung nakarating sa inyong information so? Wala. Nabalitaan ko lang si Senator Alan na binibida nilang susunod na SP gusto mag-resign lahat eh. Iba naman ang sinasabi nun. Pagkatapos si Senator Mix na sinasabi rin nilang kandidato. Wala naman dito. Nasa Yukon kung saan. O di ba? Parang nawalan po ng gana ang mga minority kay Alan Peter Cayetano nung sinabi niya mag-resign lahat at lahat ng mga incumbent hindi pwedeng tumakbo. Antay-Sara Duterte yun kung ganon. Kasi incumbent si Sara Duterte. Ako hindi rin ako masaya doon sa sinabi ni Alan Peter na mag-resign lahat. Ayaw ko yun eh. Di ba? Snap election, president, tapos ang usapan. Di ba? Huwag ka masyado magpakabayani na hindi pwedeng tumakbo yung mga incumbent.
Parang ako, nararamdaman ko lang kay Alan Peter, parang ayaw niya si Sara Duterte. Yun lang ang nararamdaman ko kay Alan Peter Cayetano. Kaya hindi ako fan ni Alan Peter eh. Hindi ako fan. Malamang sa malamang mas gugustuhin ko pa si Subiri kaysa kay Alan Peter. Ito mga ka-reaction ha. Pasensya na po ha mga ka-reaction. Sariling opinion ko lang ito. Kasi ito, sinasabi nga ni Senator Amy Marcos, mas okay pa si Subiri. Ito pakinggan po ninyo. Wala naman akong sinasabing gano'n. May pangangalap ng pirma po ba ngayon para sa Po? bagong SP? May ganun po bang nangyayari? Or ano po yung nakarating sa inyong information so? Wala, nabalitaan ko lang si Senator Alan na binibida nilang susunod na SP gusto mag-resign lahat eh. Iba naman ang sinasabi nun. Pagkatapos si Senator Mix na sinasabi rin nilang kandidato, wala naman dito, nasa Yukon kung saan. Sino sila po, ma'am? Kung yan yung mga haka-haka, hindi ko masyadong naintindihan. Is the minority pushing for Senator Alan to be the next Senate President po? Si Senator Alan nga, iba yung posisyon eh. Resignation ng lahat at snap election. So as far as you are concerned, sa minority po, walang ganong gathering of signatures or support? Sa minority, maraming hindi natutuwa, sigurado ako doon, at maraming umaasa na magbago ang direksyon ng Senado. Itong bangayan, itong bardagulan, hindi talaga angkop sa senador. Tulad ko, gusto ko lang magtrabaho. Kung titignan ninyo, yung sa 4 na committee report, sa 4 na bill na pumasa dyan sa Senado, sa plenaryo, na umabot sa Senado, 3 sa 4 na yan ay akin. Kasi ang gusto ko talaga, sa kalagitnaan ng kaguluhan ng ating bansa, tuloy-tuloy ang trabaho dahil talagang napakarami ng problema natin kung bakit tayo nauwi sa pagtuturo, pagsisisi, pagbibintang. Maraming hindi natutuwa sa minority, sa leadership, sa current leadership po, ma'am. Sabi niyo po. Well, wala naman tinutukoy na personal. Sa Friday, ma'am, pwedeng mangyari po. Kasi hindi pwede namin bang mangyari? maintindihan kung saan nanggagaling itong direksyon na to. Utos ba? Kusa ba? Talagang parang linilin lang naman ang taong bayan. Sinasabi natin may nag-uutos ba kay Alan Peter Cayetano na sabihin niya na mag-resign lahat? Snap election, mag-resign lahat? Lahat ng incumbent hindi pwedeng tumakbo. Katarantaduhan yun. Aayawan yun ng mga minority. Di ba? Kaya kailangan magdaan-daan si Alan Peter. Ako, pabor po ako kay Marcoleta, siya na lang ang maging Senate President Pabor po ako dun Kasi nakita naman po natin ang galawan ni Senator Marcoleta Pero kay Alan Peter, medyo tagilid sa akin Pero kung siya yung pipiliin ng minority, syempre susuportahan ko po. Pero kung ako tatanungin habang wala pa, habang hindi pa siya ang Senate President, para sa akin ayun, si Subiri, sinasabi nila si Subiri. Kasi para nagkakaroon na ng lamat yung majority. Di ba? Nagparamdam na po siya, si Senator Amy Marcos. Si Subiri, binanggit po niya ang pangalang Subiri. Malaking bagay po yun Pag binanggit po ang pangalan ng ganyan malaking bagay po yun. Baka pag uwi ni si Subiri dito, baka magkaroon ng kudeta, si Subiri ang iluklok ng mga minority. Mas matalino ang Pilipino kesa dyan, hindi magpapauto. Ma'am, may session Okay. sa Friday. May possible bang coup na mangyari? Palitan ng leadership. May session ba talaga sa Friday? Meron. Pati session, di ko na maintindihan kasi ang sabi, hindi naman daw magro-roll call, basta mag-a-adjourn. Di ko alam. But on the part of minority, ma'am, just to clarify, walang usapan ng pagpapalit ng liderato. Walang pagpaplano. Parati naman pinag-uusapan yan ang topic ng lahat ng minority. Ma'am, anong tingin niyo doon sa call for snap elections? Hindi ko pa nakakausap si Senator Alan, pero on its face, parang mahirap yon kasi wala pang base sa konstitusyon o sa batas, pero kailangan na unawain si Senator Alan kasi talagang, syempre, lahat tayo punding-pundi na sa ganito. But can you say you are happy with the leadership? No. Current. No, I'm not. Why? Well, ilang beses ko na sinabi, talagang hindi ko maintindihan ang direksyon. Bakit tinigil ang Blue Ribbon at saka yung huling 2 hearing na parang pinipigilan kami pag-usapan. Hanggang kay Saldi ko lang, huwag kang lalampas. Pwede ba yun? May ganong utos, ma'am. Hindi, parang ramdam ko lang.
Baka, baka praning lang ako. Ma'am, may nag-step down na si Senator Ping na tinapoy ng Blue Ribbon na... Hindi ko po alam. Gusto ko lang magtrabaho, paulit-ulit lang ako. Talagang hindi ko gusto itong pinagsasabong kami lahat dito. Okay. Ma'am, thank you so much. Oh, malinaw na malinaw po mga ka-reaction ha. Hindi po siya masaya sa nangyayari. At itong si Alan Peter, nagkaroon po ngayon ng agam-agam ang kanyang mga kasamahan na para bagang anti-Sara Duterte si Alan Peter Cayetano. Hindi pwede yun. Ako, Antimano, kinall out ko siya eh. Umayos ka, Senator Alan Peter Cayetano, umayos ka. Umayos ka. Hindi tama yung sinasabi mong yan. Binabasag mo ang puso ng mga DDS. Umayos ka. Huwag mo sasabihin snap election tapos yung mga ka-incumbent hindi pwedeng tumakbo katulad ni Sara Duterte. Eh, siya na lamang ang nakikita namin pag-asa eh. Tsaka si Senator Marcoleta, ikaw, ano ka lang, palabok ka lang. Huwag ka masyadong magngawa dyan sa inang 10,000 mo, hindi namin kailangan ha. Alan Peter ha, huwag ka masyadong balimbing, huwag ka masyadong plastic. Ito mga reaction, pakinggan naman natin si Marcos Jr. Ako, pro BBM ako ha. Basta't ako, BBM! Kasi inaaresto na yata yung mga mga anti-BBM eh. Basta't ako, BBM! BBM! Hindi. BBM! Pinakamagaling! Magpa-polykel test ka na! Hindi naman daw siya drug addict, basta ayaw niya magpa-polykel test, ganun. Oh, hindi siya bangag. Yung coke, asan yung coke? Coke. Sarap ng coke. Gumuguhit yung coke. Alright, mga karyaso, pakinggan mo natin si Bongbong Marcos. Nako, nakakausap di umano niya ang kanyang tatay. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. Sabi niya, I have long conversation with my father still. Kinakausap daw po yung tatay niya. Nako, mga reaction, kinakausap niyo yung tatay niya. Ito, pakinggan po ninyo, ha? Conduct your own sit down. Who would you have as your guest? Like this? Yeah, like just one person. Just one person. Yeah, who would you have as your guest? That you. Would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. I mean, di ba? I might creep people out. Baka matakot yung mga tao sa sasabihin ko, sabi niya. Pero nagkakaroon pa ako ng mahabang conversation sa aking ama, di ba? Tingnan po ninyo mga ka-reaction, tingnan ninyo. Tingnan po ninyo, yan di ba? Anong itsura niyan? Wala lang, di ba? Di ba? Bangag lang naman, Ayan, di ba? Yan mga ka-reaction, di ba? Ano masasabi niyo diyan? Ano masasabi niyo mga ka-reaction? Pag ganyan ang nakikita niyo, ano masasabi niyo? Di ba? Yan ang tinatawag nila diyan basta, alam niyo nang ibig sabihin. Tingnan niyo paano basta di ba? Yan ang sinasabi ko mga ka-reaction basta ako, pro-BBM ako. Pro-BBM ako. BBM! Tuloy! I think, what did my dad do? Conduct your own sit down. Who would you have as your guest? Like this? Yeah, like just one person. Just one person. Yeah, who would you have as your guest? That you. Would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. I mean, I think, what did my dad do? It was a similar situation that I saw my father in. And what did he do? Yes. And if I asked him, Dad, what am I supposed to do? What would he say? Mm-hmm. So that's because I'm in government and I'm president. Yeah. And he was president. Right. That's a treasure trove of good advice right there. I try to look back and sort of see what of what you know of him. Yeah. What would he say? Okay. How would he judge what you just did? Anak, mali yan. O anak, very good. Or whatever, So, the one... Kung nakakausap mo yung tatay mo, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo ngayon, ayon sa inyong usapan ng tatay mo. Pwede kayang ipatawag sa Blue Ribbon Committee yung tatay nito? Ano mo nga, tawagan ko si... Hello? Senator Marcoleta, meron na akong kukwento sa'yo. Si Bongbong Marcos, sinabi niya sa kanyang podcast, yung tatay niya, nakakausap niya. Totoo, panoorin mo. Ngayon, kasi ang problema kasi dito, baka lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos
ay utos ng tatay niya. Pwede bang patawag natin sa Blue Ribbon Committee yung tatay nito? Ay, hindi na pwede. Bakit? Guni-guni lang niya yun. Okay, may. Wala po akong kausap doon. Maraming guni-guni si Bongbong Marcos. Kaya yung mga flood control, naging guni-guni lahat. Puro ghost. Nagkikipag-usap sa tatay niya. Ay, tatay niya, ghost na di ba? O ngayon, pati lahat ng mga flood control ghost. Basta ako, pro-BBM ako ha. O, kayo, basta pro-BBM tayo. Oo, pro-BBM. Nakakausap daw po yung tatay niya. Okay, congratulations, Bongbong Marcos. Pang-iting process, bali kailangan pa rin sa plenary. Hindi. Automatic yun eh. Yun ang maganda nun eh. We don't need to do that in plenary because Erwin is the vice chairman. Nako, namumroblema po ngayon si Wambol University. Namumroblema po mga kareaksyon, wala po siyang ilalagay sa wala siyang ilalagay sa... itong free tertiary Sandali lang, Legarda, sandali lang. Wala siyang mailalagay sa Blue Ribbon Committee, namumroblema po siya mga kareaksyon. Umaayaw! Walang gustong maging Blue Ribbon Committee chairman. Bakit? Nandiyan si Marcoleta eh. Mamaya natin ituloy ang problema ni Wambol. Dito muna tayo. So, itong free tertiary education ay nagsimula sa Senate Amendment na tinatawag ng iba ng insertion, pero hindi ko masasabing insertion. Well, we inserted it in the budget. Kasi pag sila amendment. Pero pag ang mga minority, insertion. Tuloy natin ha. Kailangan, the same. Amendment, insertion, dagdag, whatever you call it. It's the same thing. Dahil tungkulin natin, ayon sa konstitusyon, ang siyasatin ang budget, bawasan, dagdagan, ilipat. At yan ang ating tungkulin. Hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Diba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? Sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So, bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. Pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. Wait lang, basahin ko nga to. Siyempre, pakinggan po natin si Erwin, nagagaling-galingan ng mga to eh. Sinasabi nila, magaling sila ha. Nung umalis si Pampilo Lacson, hindi na nila alam kung sino ang ilalagay nila sa Blue Ribbon Committee. Viber po natin ngayong hapon po ito, si Senator Erwin Tulfo. Sen Erwin, magandang hapon. Tony Enrica. Tony, magandang hapon. Ma'am Rica, magandang hapon. Senator, good afternoon po. Salamat po. Alam po namin na nasa biyahe daw kayo ngayon, Senator. Thank you for the time pa rin. Sa airport. Opo, papunta po sa Italy para po doon sa Bagong Pilipinas Servisyo Caravan na hosted by the DMW Power Filipinos sa Italy. And then may interparliamentary conference naman po sa Geneva few days later po, few days from now. Kailan balik nyo? Kailan ang uwi nyo, Sen Erwin? Mga October 20 po, October 20. October 20. Ay, nagkausap na kayo ni Tito Sen tungkol po dun sa pag-upo nyo muna bilang acting chairman. Opo. Actually, nag-usap po kami sa kanina at sabi niya na wala raw napili. Sabi ko, medyo mabigat po na responsibilidad yan. Sabi ko, for now, okay lang maging acting chairman tayo habang wala pa kayong napipili. Na I'm sure Mr. Tol, marami namang mas magagaling pa dyan at mga veterano na mga senador. So, ibig sabihin, you will give way kung sakaling may ibang interesadong umupo as chairman? Alam ko pong mas magagaling, syempre. Sabihin mo, bobo ako. Ang hirap ang
Aminin mo na, bobo ako, hindi ko kaya. Kasi babaliin ko yung batas kamo. Huwag mo na paikot-ikutin ang kausap mo, Erwin. Sabi mo, bobo ako, hindi ko kaya. Hindi ako lawyer. Ako si Ben, the law, tulpo, ganun. Huwag mo nang lagyan ng mga askaramanggoles yung salita mo. Experience pala, years of experience. I mean, I'm happy po. With that announcement kanina. Pero sabi ko po, kung ano hong maganda, I'll leave it to the Senate leadership, lalo sa kanya. Pero yan ang nakakahiya mga kareaksyon. Naging senador sila, dapat ready sila in any kind, form na trabaho sa Senado. Dapat alam nila, dapat handa sila. Hindi sasabihin nila, hindi ko kaya si Pia na lang, lawyer si Pia, hindi ako lawyer Ba't nag-senador kayo, hindi pala ninyo kaya yung ganyan trabaho? Hindi po ba mga kareaksyon? Nakakahiya sila. Yung dalawang tulpo, ayaw nila mag Blue Ribbon Committee ngayon. Pero ang yayabang ng mga inayupa, ang lalaki ng mga bunganga ng mga animal, kung makapagsalita sila, akala mo, nasa kanila lahat ng kaalaman at utak na available sa mundong ito, mga bobo naman at walang alam. Babaliin mo ang batas. Grabe ka. Sabi ni Loren Legarda, hindi niya nakitaan ng kahalagahan yung Dolomite Beach na ginawa ni Pangulong Duterte. Loren Legarda, ano pala ang gustong mangyari? Yung mga basura dati? Yung puno ng basura na hindi mapasyalan ng mga tao? Yun ba ang gusto mo? Na samantalang kahit anong presidente dyan na nakaupo dyan sa Luzon, hindi nyo malinis-linis yung dumi nyo dyan sa Manila. Si Duterte lang ang nagpalinis sa mga dumi nyo dyan na nagkalat. Dahil ang Mindanao hindi sanay sa ganong dumi. Hindi mapasyalan. Kita mo yung mga tao doon, nag-enjoy sila nung nakita nila, di ba? Nag-enjoy, nagpipictures kahit ang ibang tao sa ibang bansa nung pumunta dyan, nag-enjoy sila. Kaya wag kang ang ipal. O, di ba itong si NPA yata itong si Legarde. Pro NPA ka ba, ma'am? Komunista ka ba? Tanong lang. Di ba, mantagin mo yan, pinaganda na nga yung Manila Bay, nagrereklamo pa. Samantala, ilan sa mga pinagpipili ang senador para manguna sa Blue Ribbon Committee ng Senado ang nagsabing hindi sila interesadong tanggapin ito. Kabilang dyan sina Senador J.B. Ejercito, Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan. Ejercito, Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, bibigay sa kanila ang Blue Ribbon Committee. Ayaw! Anong klaseng majority kayo? Wala! Yung majority walang utak. Ngayon si Pia Cayetano na lang ang pag-asa nila. Marami na daw pinamumunuang committee Di ba mga kareaksyon? Nakakaya naman ang mga to. Majority kayo, wala kayong mailalagay sa Blue Ribbon. Lagay nyo si Marcoleta, tignan natin kung hindi makukulong si Tamba. Katwiran ni Ejercito, alam niya ang kanyang limitasyon. Habang si Tulfo naman, ayaw maabala sa kanyang mga gampanin para pagtuunan ang tatlong komite na kanyang pinangungunahan. Kaparehong dahilan din ang sinabi ni Pangilinan na may hawak ng ilang komite sa Senado bilang miyembro ng mayorya. Tanging sina Senadora Pia Cayetano at Erwin Tulfo na lamang ang wala pang posisyon kung tatanggapin o hindi ang chairmanship ng Blue Ribbon. Si Wambol na lang. Si Tito Soto. Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, penal na ang kanyang pagbibitiw sa kabila ng panawagan ng mga kasamahang senador na i-rekonsidera ang kanyang desisyon. Nakakawa naman si Wambol. Hindi siya makahanap ng hindi siya makahanap ng uupong Namumroblema yung taong yan. Pagka natin, namumroblema yan. Hindi. Automatic yun Yun ang maganda nun We don't need to do that in plenary because Erwin is the vice chairman. So therefore, in the absence of the chairman, he automatically becomes chairman. Kaya lang wala nang ang hearing di ba? Kumbaga pakulo na lang nila to Dinilay-delay na nila kasi protector ito ni Tamba, si Wambol. Protector yan ni Tamba. He is automatically the acting chairman of the Blue Ribbon. Ngayon,
They will be, we will ask Senator Tulfo when he comes back. He's presently abroad for a very short while. When he comes back, we will have a Blue Ribbon meeting. SP, sorry, paulit lang. SP, ano pong napag-usapan sa caucus? Yung majority na pag-usapan na we are not discounting any of the five na pwede naming makausap na magkita.